Karagdagang supply ng diesel na binili ng pamahalaan mula sa Malaysia dumating na sa bansa. Bawas presyo sa produktong petrolyo inaasahang ipatutupad sa susunod na linggo. Industry players ipatatawag sa susunod na pagdinig ng multi-panel ng Kamara. Tanggal o bawas sa remittance ng transaction fees ipinanawagan. At ilang opisyal ng US at Iran nasa Pakistan na para sa makasaysayang face-to-face peace talks. Matapos ang sunod-sunod na linggo na pagsirit ng presyo ng langis, inaasahan namang magpapatupad ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo ang mga oil company players sa darating na linggo. Batay sa trading sa Mine of Platts, Singapore, posibleng bumaba ng 8 pesos and 80 centavos hanggang 10 pesos and 80 centavos kada litro ng diesel. Inanunsyo ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na dumating na ang panibagong shipment ng diesel sa bansa. Ito'y binili ng pamahalaan sa Malaysia sa pamamagitan ng Philippine National Oil Company Exploration Corporation. Ayon sa kalihim, nasa kabuang 329,000 barrels o mahigit 52 milyong litro ng diesel ang naturang shipment na may layong palakasin o madagdagan ang supply ng krudo sa bansa. Kumpiyansa si Health Secretary Teodoro Herbosa na walang problema sa presyo at supply ng mga gamot sa bansa hanggang Hunyo ngayong taon. Sa gitna ng krisis sa gitnang silangan, tiniyak ng kalihim na hindi muna magtataas ng presyo ang mga pharmaceutical companies. Gayunman, matapos ang Hunyo, posibleng tumaas ang presyo dahil sa dagdag na gasto sa transportasyon at fuel. Pupulong ang multi-panel ng Kamara na tinatawag na Legislative Energy Action and Development o LEAD Joint Committee sa Lunes, April 13. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson at Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo, ipatatawag sa pagdinig ang oil industry players. Ang kongresista ang nangunguna sa multi-panel hearing. Anya, tatanungin ang oil companies kaugnay ng concern sa ugaling malakartel sa galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo. May utang pa na nasa 32 million pesos ang gobyerno sa ilang bus company at public utility vehicle operators noong ipatupad ang service contracting program noong panahon ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Manibela President Mar Balbuena, isa sa dahilan ng pagkaantala sa pagbabayad ng pamahalaan ay ang pagkakabit ng Global Positioning System o GPS sa mga pampasaherong sasakyan. Marami po ang hindi nabayaran. Gumastos ng GPS. Ang benta po nila noon nasa 5,000, 6,000. Sa loob ng 3 araw nagamit, hindi binayaran, gumastos pa po yung aming mga kasamahan. Pinatitibay ng pamahalaan ang paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, mahalagang hakbang ang pagbibigay ng pangalan sa 131 maritime features para sa bansa. Binigyang diin ng Philippine Navy ng hakbang na ito ay isang vital assertion o matibay na paggiit sa karapatan ng Pilipinas. Iginiit ng AFP na nakabatay ito sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Tribunal ruling na pumabor sa bansa. Tinukoy din ng AFP na makatutulong ito upang maging malinaw at iisa ang paggamit ng mga pangalan sa komunikasyon, mga mapa at maging sa sistema ng edukasyon. The President's directive to rename the 131 features of the West Philippine Sea is a very vital assertion of our rights under UNCLOS and the 2016 Arbitral Tribunal ruling. This will allow us consistency in our communications, in our charts, and in our education system. Ayon sa AFP, nakahanda nilang protektahan at patuloy na magsagawa ng pagpapatrolya upang tiyakin ang soberanya ng Pilipinas. Nirespondihan ng Philippine Coast Guard o PCG ang banggaan na kinasasangkutan ng MV SUG Adventure, isang pampaserong barko at isang hindi pa matukoy na motor bangka, bandang alas 6 kagabi, April 10. Sa inisyal na report, nakaranas ng carburetor malfunction ang motor bangka na nagresulta sa pagkawala ng kontrol at biglaang pagbilis ng sasakyan, kung kaya't sumalpok ito sa barko ng MV SUG Adventure.
Dahil sa lakas ng impact, tumaob ang motor bangka kaya't nahulog sa tubig ang 3 pasahero nitong sakay. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at nasagip ang lahat ng pasahero na nagtamo ng mga sugat. Nakarating na sa Islamabad, Pakistan ang ilang opisyal ng Estados Unidos sa pangunguna ni US Vice President J.D. Vance at ilang opisyal ng Iran sa pangunguna ni Parliamentary Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf para sa isang makasaysayang negosasyon upang tuluyan ng wakasan ang tensyon sa gitnang silangan. Bagamat may pagdududa ang White House sa magiging tugon ng Iran sa peace talks, positibo pa rin si Vice President Vance sa magiging takbo ng kanilang pag-uusap. We're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. May mga kondisyong inilatag ang parehong panig na nakatakdang pag-usapan sa naturang negosasyon. Kasama na rito ang kondisyon ng US na isuko na ng Iran ang lahat ng inventaryo ng kanilang uranium, pag-terminate sa kanilang missile programs, pagputol ng suporta sa regional proxies, pagpapalaya sa mga US citizen detainees at iba pa. Sa panig naman ng Iran, nais dito na agarang tapusin na ng US ang sanctions na nagdulot ng pagkabaldado ng kanilang ekonomiya, isama sa ceasefire ang Lebanon o Hezbollah na kasalukuyan pa ring inaatake ng Israel, pagbibigay ng formal na otoridad sa Strait of Hormuz, karapatang magpataw ng bayad sa Gulf shipping at iba pa. Humiling ang Lebanese President ng direktang negosasyon sa Israel matapos ang isang buwang digmaan na nagdulot ng matinding pinsala sa Beirut at paglisan sa lugar ng mahigit 1 milyong mamamayan nito. Bagamat pumayag si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa negosasyon, naniniwala ang ilang eksperto na nasa mahinang posisyon ang Lebanon dahil sa kawalan ng tiwala ng publiko sa gobyerno nito at sa mariing pagtutol ng grupong Hezbollah sa naturang negosasyon. Layunin ng inaasahang pag-uusap na talakayin ang pagdisarma sa Hezbollah at ang posibilidad ng isang kasunduang pangkapayapaan. Gayunman, maaari ang mag-alinlangan kung magbubunga ito ng tunay na solusyon dahil sa lalim ng hidwaan at pinsalang tinamo ng magkabilang panig. Matagumpay at ligtas na nakabalik sa mundo ang Orion capsule na Integrity at ang 4 na crew nito matapos ang halos 10 araw na Artemis II mission sa paligid ng buwan. Ligtas na lumapag ang capsule sa Pacific Ocean sa labas ng Southern California noong Biyernes ng hapon o Sabado ng umaga dito sa Pilipinas, na nagpapatunay na kaya nitong lampasan ang matinding init at pwersa ng re-entry mula sa kalawakan. Ang makasaysayang paglalakbay na ito ang unang pagkakataon sa loob ng mahigit 50 taon na may mga taong nakalapit mula sa buwan na nagsisilbing mahalagang hakbang para sa muling pagtapak ng mga astronaut sa lunar surface sa 2028. Mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa ipinag-utos ng Department of Interior and Local Government sa Philippine National Police. Mga nagiinuman sa kalye at walang pang-itaas na damit, uhulihin. Trabaho, negosyo at pagsasanay, alok ng Department of Migrant Workers sa mga repatriate. Nasa 800 overseas Filipino workers target na matulungan ng ahensya. Lalo na yung mga domestic workers na binanggit din kanina ni Admin PY na nanunumbalik. Energy lockdown hindi kailangan ayon kay Senator Win Gatchalian. Paglipat sa e-vehicles makatutulong kaysa magkaroon ng oil dependency. Dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Chis Escudero kakasuhan ng plunder sa Mayo ayon sa Office of the Ombudsman. We have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero.